Magandang araw mga mag-aaral. Sa araling ito, tatalakayin natin ang mga uri ng pagkamamamayan sa Pilipinas. Mahalagang maunawaan natin na ang pagkamamamayan ay hindi lamang tungkol sa kung saan tayo nakatira, kundi isang legal at pampulitikang ugnayan sa pagitan ng individual at ng Estado. Sa video na ito, pag-aaralan natin ang likas na mamamayan, naturalisadong mamamayan at ang konsepto ng dual citizenship sa ilalim ng Republic Act No. 9225. Sa pamamagitan ng araling ito, inaasahang mauunawaan ninyo kung paano nakukuha ang pagkamamamayan, ano ang mga rekisitong itinakda ng batas, at bakit mahalaga ang pagkamamamayan sa isang demokratikong lipunan. Makinig ng mabuti, isulat ang mahahalagang konsepto at ihanda ang inyong sarili sa mga gawain na mag-uugnay ng aralin sa tunay na buhay. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, natatalakay ang mga kaisipang kaugnay sa pagkamamamayan, partikular na nakatuon sa mga uri ng pagkamamamayan alinsunod sa saligang batas at umiiral na batas. Para naman sa mga layunin, una, mailarawan ang iba't ibang uri ng pagkamamamayan sa Pilipinas. Pangalawa, matukoy ang uri ng pagkamamamayan batay sa ibinigay na sitwasyon. Pangatlo, maipakita ang interes sa pag-unawa sa legal na batayan ng pagkamamamayan. At pang-apat, mapahalagahan ang kahalagahan ng batas sa pagtukoy ng pagiging mamamayan. Mga uri ng pagkamamamayan sa Pilipinas. Para sa ating paunang gawain, tingnan ninyo ang mga larawang ito. Sa unang larawan, ipinakita ang isang batang ipinanganak sa amang Pilipino. Ang ikalawang larawan naman ay nagpapakita ng isang dayuhan na naging mamamayan matapos ang legal na proseso. Ang pangatlong larawan naman ay isang dating Pilipino na naging mamamayan ng ibang bansa, ngunit umuling nanumpa sa Pilipinas. Isulat sa inyong notebook kung pare-pareho ba ang kanilang uri ng pagkamamamayan at ipaliwanag sa isang pangungusap. Pagkatapos ng ating paunang gawain, dito naman tayo sa pangkatang gawain at ito ay pinamagatang ano ang uri ng pagkamamamayan. Panuto para sa mga mag-aaral. Una, bumuo ng maliliit na grupo na mayroong 3 hanggang 4 na miyembro. Pangalawa, bibigyan ang bawat grupo ng situation cards. Pangatlo, sa Manila paper, gumawa ng 3 column. Unang column, likas na mamamayan. Pangalawang column, naturalisadong mamamayan. At ang pangatlong column ay dual citizen. Ilagay ang bawat sitwasyon sa tamang column at magbigay ng maikling paliwanag. Narito ang mga situation cards. Una, isang batang ipinanganak sa ama at inang Pilipino sa loob ng Pilipinas. Pangalawa, isang batang ipinanganak sa ibang bansa, ngunit ang kanyang ama ay Pilipino. Pangatlo, isang dayuhan na matagal nang naninirahan sa Pilipinas at naging mamamayan matapos dumaan sa legal na proseso ng naturalisasyon. Pang-apat, isang dayuhang nag-aasawa o nag-asawa ng Pilipino ngunit hindi pa nag-a-apply ng pagka-mamamayan. Panglima, isang dating likas na mamamayang Pilipino na naging mamamayan ng ibang bansa at muling nanumpa sa Republika ng Pilipinas alinsunod sa RA 9225. Pang-anim, isang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa ngunit hindi kailanman isinuko ang kaniyang pagka-mamamayang Pilipino. Pampito, isang dayuhan na nag-aaral sa Pilipinas gamit ang student visa. At ang panghuli, isang Pilipinong ipinanganak sa magulang na Pilipino ngunit lumaki sa ibang bansa at may 2 pasaporte. Pagkatapos ng mga gawain ay dumako naman tayo sa mga pagsusuri. Ang unang katanungan, paano nagkakaiba ang likas at naturalisadong mamamayan? Nagkakaiba ang likas na mamamayan at naturalisadong mamamayan batay sa paraan kung paano nila nakamit ang pagka-mamamayan. Ang likas na mamamayan ay mamamayan mula sa kapanganakan. Siya ay nagiging mamamayan dahil ang kanyang ama o ina ay Pilipino at alinsunod sa prinsipyo ng jus sanguinis na itinakda sa 1987 Constitution ng Pilipinas.
hindi na niya kailangang dumaan sa anumang legal na proseso upang kilalanin bilang mamamayan. Samantala, ang naturalisadong mamamayan ay dayuhang naging mamamayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng legal na proseso. Kinakailangan niyang dumaan sa mga ipinakdang rekisito ng batas tulad ng paninirahan sa bansa, mabuting asal at pag-aproba ng pamahalaan o korte. Sa madaling sabi, ang likas na mamamayan ay mamamayan dahil sa dugo ng magulang. Samantalang, ang naturalisadong mamamayan ay mamamayan dahil sa legal na proseso. Pangalawang katanungan, bakit hindi otomatikong nagiging mamamayan ang isang dayuhan? Hindi otomatikong nagiging mamamayan ang isang dayuhan dahil ang pagka-mamamayan ay isang legal na katayuan na ipinagkakaloob lamang ng Estado alinsunod sa batas. Ang paninirahan, pagtatrabaho, o mahabang pananatili sa isang bansa ay hindi sapat upang maging mamamayan. Kinakailangan ng formal na legal na proseso tulad ng naturalisasyon upang matiyak na ang isang dayuhan ay una, sumunod o sumusunod sa mga batas ng bansa. Pangalawa, may mabuting asal. At ang pangatlo, nagpapakita ng katapatan sa Estado at ng konstitusyon. Sa ganitong paraan, napapanatili ng Estado ang kaayusan, seguridad at integridad ng pagkamamamayan at nasisiguro na ang pagiging mamamayan ay may kaakibat na pananagutan, hindi lamang pribilehiyo. Pangatlong katanungan, paano ipinapakita ng RA 9225 ang ugnayan ng Estado sa mga Pilipino sa ibang bansa? Ipinapakita ng RA 9225 ang ugnayan ng Estado sa mga Pilipino sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagkilala at pagpapanatili ng kanilang pagka-mamamayang Pilipino, kahit sila ay naging mamamayan ng ibang bansa. Sa ilalim ng RA 9225, pinahihintulutan ang mga dating likas na mamamayang Pilipino na panatilihin o muling makamit ang kanilang pagkamamamayang Pilipino sa pamamagitan ng panunumpa ng katapatan sa Republika ng Pilipinas. Ipinahihiwatig nito na ang Estado ay patuloy na kumikilala sa kanilang identidad bilang Pilipino saan man sila naninirahan. Pang-apat na katanungan, bakit may limitasyon ang ilang karapatan ng naturalisadong mamamayan? May limitasyon ang ilang karapatan ng naturalisadong mamamayan dahil ang saligang batas mismo ang nagtatakda na ang ilang posisyong pampulitika ay para lamang sa mga likas na mamamayan. Kabilang dito ang mga posisyon tulad ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga miyembro ng Kongreso, at ilang sensitibong tungkulin sa pamahalaan. Ang layunin ng limitasyong ito ay upang matiyak na ang mga hahawak ng pinakamataas at pinakamahalagang posisyon sa pamahalaan ay may likas at pangmatagalang katapatan sa bansa, na karaniwang nakabatay sa pinagmulan at pagkakakilanlan mula kapanganakan. Muli at panglimang katanungan, paano nakatutulong ang malinaw na uri ng pagkamamayan sa kaayusan ng Estado? Nakatutulong ang malinaw na uri ng pagkamamayan sa kaayusan ng Estado dahil nililinaw nito kung sino ang may ganap na katapatan o karapatan, tungkulin at pananagutan sa pamahalaan. Kapag malinaw kung sino ang likas na mamamayan, naturalisadong mamamayan at residente, nagiging maayos ang pagpapatupad ng mga batas lalo na sa usapin ng pagboto, paghawak ng posisyon sa pamahalaan at pananagutang legal. Naiiwasan din ang kalituhan kung sino ang maaaring makinabang sa mga pribilehiyo at sino ang may limitasyon. Paglilinaw ng konsepto. Ang pagkamamamayan ay hindi iisa ang anyo. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, may iba't ibang uri ng pagkamamamayan batay sa paraan kung paano ito nakamit. Ang pag-unawa sa mga uring ito ay mahalaga upang malinaw na maunawaan kung sino ang may ganap na karapatan bilang mamamayan at kung paano na itatag ang ugnayan ng individual at Estado. Ayon sa 1987 Constitution ng Republika ng Pilipinas, ang pagkamamamayan ng Pilipino ay pangunahing nakabatay sa dugo ng magulang o jus sanguinis. Ngunit maaari rin itong makamit sa pamamagitan ng legal na proseso na itinakda ng batas.
Bilang pagpapatuloy, pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa likas na mamamayan. Ang likas na mamamayan ay yaong mga taong mamamayan na mula pa sa kapanganakan. Sa Pilipinas, ang isang tao ay tinuturing na likas na mamamayan kung siya ay pinanganak sa ama o inang Pilipino, anuman ang lugar ng kapanganakan. Ibig sabihin, kahit ang isang bata ay pinanganak sa ibang bansa, siya ay tinuturing pa ring mamamayang Pilipino kung Pilipino ang kaniyang mga magulang. Ito ang malinaw na aplikasyon ng prinsipyong jus sanguinis o karapatan batay sa dugo. Mahalagang tandaan na ang mga likas na mamamayan ay may pinakamalawak na karapatang pampulitika sa bansa. Ayon sa batas, tanging ang mga likas na mamamayan lamang ang maaaring humawak ng ilang matataas na posisyon sa pamahalaan tulad ng Pangulo at Pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ang naturalisadong mamamayan ay ang mga dayuhang naging mamamayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng legal na proseso na itinakda ng batas. Ang prosesong ito ay tinatawag na naturalisasyon. Ayon sa mga aklat sa Philippine Political Law, ang naturalisasyon ay hindi basta-bastang ipinibigay. Ito ay isang mahigpit at formal na legal na proseso na kailangan sundin ng isang dayuhan bago siya kilalanin bilang mamamayan ng Pilipinas. Una, kinakailangan ang matagal na paninirahan sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi sapat ang ilang buwan o ilang taon lamang. Kailangang mapatunayan na ang isang tao ay tunay na naninirahan at namuhay sa bansa sa loob ng mahabang panahon. Ikalawa, mahalaga ang mabuting asal at moral na pagkatao. Sinusuri ng pamahalaan kung ang aplikante ay sumusunod sa batas, may magandang reputasyon at walang kasaysayan ng seryosong paglabag sa mga alituntunin ng lipunan. Ikatlo, kinakailangan ang paggalang at pagsunod sa saligang batas ng Pilipinas. Ipinapakita nito na ang aplikante ay handang tanggapin ang mga batas at prinsipyo ng bansa at hindi lamang naghahangad ng mga benepisyo ng pagiging mamamayan. At ang panghuli, inaasahan ang kakayahang makibagay sa kultura at pamumuhay ng mga Pilipino. Mahalaga ito sapagkat ang pagkamamamayan ay hindi lamang legal na katayuan kundi pagiging bahagi ng sambayanang Pilipino sa asal, pagpapahalaga at pakikisalamuha. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga rekisitong ito na ang pagiging naturalisadong mamamayan ay isang pribilehiyong may kaakibat na pananagutan at hindi lamang simpleng proseso ng papeles. Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa dual citizenship. Ang dual citizenship ay tumutukoy sa pagkakaroon ng dalawang pagkamamamayan ng isang individual. Sa Pilipinas, ito ay pinahihintulutan sa ilalim ng Republic Act No. 9225 na kilala bilang Citizen Retention and Reacquisition Act of 2003. Ayon sa batas na ito, ang mga dating likas na mamamayang Pilipino na naging mamamayan ng ibang bansa ay maaaring una, panatilihin ang kanilang pagkamamamayang Pilipino o pangalawa, muling makamit ito sa pamamagitan ng panunumpa ng katapatan sa Republika ng Pilipinas. Ipinapakita ng RA 9225 na kinikilala ng Estado ang patuloy na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang bayan kahit sila ay naninirahan o nagtatrabaho sa ibang bansa. Gayunman, ang dual citizens ay inaasahang sumunod sa mga batas ng Pilipinas lalo na kung sila ay lalahok sa mga gawaing pampulitika sa bansa. Sa kabuuan, ang tatlong uri ng pagkamamamayan ay maaaring maipaliwanag batay sa paraan ng pagkamit. Una, ang likas na mamamayan ay mamamayan mula sa kapanganakan. Pangalawa, ang naturalisadong mamamayan ay naging mamamayan sa pamamagitan ng legal na proseso. At ang pangatlo, ang dual citizen ay dating likas na mamamayan na may dalawang pagkamamamayan batay sa RA 9225. Ang pag-unawa sa mga uring ito ay mahalaga upang malinaw na maipaliwanag ang karapatan, tungkulin at limitasyon ng bawat mamamayan sa isang demokratikong lipunan. Bilang pagbubuod, ang pagkamamamayan sa Pilipinas ay maaaring makuha sa iba't ibang paraan alinsunod sa saligang batas at mga umiiral na batas.
Ang bawat uri ng pagkamamamayan ay may sariling katangian at implikasyon sa karapatan at tungkulin ng isang individual bilang kasapi ng bansa. Sa pamamagitan nito, napapanatili ang kaayusan, katarungan at integridad ng Estado at ng demokrasya. Bilang paglalapat, kung ikaw ay isang Pilipinong naninirahan sa ibang bansa at naging mamamayan doon, bakit mahalaga ang RA 9225 sa iyong pagkakakilanlan bilang Pilipino? Sagutin sa loob ng 7 minuto. Dito naman tayo sa pagtatasa. Panuto. Basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Unang katanungan. Alin ang batayan ng pagiging likas na mamamayan sa Pilipinas? A. Lugar kung saan ipinanganak ang isang tao. B. Dugo ng ama o ina ng Pilipino. C. Tagal ng paninirahan sa bansa. Or D. Pagkakaroon ng permanent visa. Number 2. Alin sa mga sumusunod ang tamang paglalarawan ng likas na mamamayan? A. Dayuhang naging mamamayan sa pamamagitan ng korte. B. Taong mamamayan mula sa kapanganakan. C. Residente na matagal nang naninirahan sa bansa. D. Dayuhang nag-asawa ng Pilipino. Katanungan. Ang naturalisadong mamamayan ay nagiging mamamayan sa pamamagitan ng A. Kapanganakan sa loob ng bansa. B. Legal at formal na proseso. C. Paninirahan at pagtatrabaho lamang. Or letter D. Pagiging rehistradong botante. Number 4. Alin sa mga sumusunod ang hindi otomatikong nagiging mamamayan ng Pilipinas? A. Anak ng amang Pilipino. B. Anak ng inang Pilipino. C. Dayuhang ipinanganak sa Pilipinas. D. Dating Pilipinong muling nanumpa. Number 5. Ano ang pangunahing layunin ng Republic Act No. 9225? A. Bigyan ng pagkamamamayan ang lahat ng dayuhan. B. Panatilihin at ibalik ang pagkamamamayang Pilipino. Letter C. Alisin ang karapatan ng dual citizens. Letter D. Limitahan ang paninirahan ng OFWs. Number 6. Sino ang maaaring makinabang sa RA 9225? A. Lahat ng dayuhang naninirahan sa Pilipinas. B. Mga naturalisadong mamamayan lamang. C. Mga dating likas na Pilipino. Or letter D. Mga permanent resident ng bansa. Number 7. Alin sa mga sumusunod ang tama tungkol sa dual citizenship? A. Ipinagbabawal ito sa konstitusyon. B. Pinahihintulutan ito sa ilalim ng RA 9225. Letter C. Nag-aalis ito ng karapatan sa Pilipinas. Letter D. Para lamang ito sa mga dayuhan. Number 8. Bakit may limitasyon ang ilang posisyong pampulitika sa naturalisadong mamamayan? A. Dahil sa kakulangan sa edukasyon. B. Dahil sa itinakda ng saligang batas. Letter C. Dahil sa kakulangan sa karanasan. Or letter D. Dahil sa haba ng paninirahan. Number 9. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng jus sanguinis? A. Pagiging mamamayan dahil sa lugar ng kapanganakan. B.
pagiging mamamayan dahil sa dugo ng magulang. Letter C, pagiging mamamayan dahil sa trabaho. Or letter D, pagiging mamamayan dahil sa kasal. Number 10. Bakit mahalagang maunawaan ang iba't ibang uri ng pagka-mamamayan? A. Upang malaman ang antas ng kabuhayan ng tao. B. Upang malinaw ang karapatan at tungkulin ng mamamayan. Letter C. Upang malaman kung sino ang residente lamang. Or letter D. Upang matukoy ang haba ng paninirahan. Bilang pagtatapos ng ating aralin, sagutin natin ang panapos na gawaing ito na pinamagatang isang pangungusap, isang pag-unawa. Isulat sa inyong notebook ang isang pangungusap upang kumpletuhin ang pahayag. Mahalagang maunawaan ang mga uri ng pagkamamayan dahil patlang. Narito ang mga sanggunian sa araling ito. At bilang pagtatapos ng ating aralin, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng komento sa comment section. Ito ay makatutulong sa inyo upang mapagnilayan ang inyong natutunan at maipahayag ang mga tanong na nais pa ninyong linawin. Tandaan na ang pag-unawa sa pagkamamamayan ay mahalaga sapagkat dito nagsisimula ang pagiging isang responsabling kasapi ng lipunan at ng isang demokratikong bansa. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Patuloy ninyong paunlarin ang inyong kaalaman at pananagutan bilang mga mamamayan. Magandang araw sa inyong lahat.